Isa ka rin ba sa mga nagbabalak bumili ng Navi? Eksakto tong video na to kasi kukumbinsihin kita na huwag ka munang bumili ka na ng Navi. Isa sa mga selling point na itong Honda Navi is yung presyo niya. Napakamura nung promo introductory price niya dito sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Tanay at tinetest drive na natin tong Honda Navi natin. Full stock, 100 kilometers pa lang yung tinatakbo niya mula kahapon hanggang ngayon dito sa Tanay. Kaya fresh na fresh siya talaga. Medyo nakakakaba to ah. Nasa empty na siya. Nasa kabundukan pa tayo. So bali solo ride lang and sinubukan natin kung kaya ba na itong Navi mag long ride. Kaya naman pero medyo bitin nga lang siya talaga sa power. So mga 100 kilometers naman pala yung isang full tank na itong motor. Well, more than pa nga kasi mga 4.2 liters talaga yung fuel tank niya. Meron siyang mga 700 ml na reserve, fuel reserve, kung 3.5 capacity yung nakadeclare sa kanya. Isa sa mga selling point na itong Honda Navi is yung presyo niya. Napakamura nung promo introductory price niya dito sa Pilipinas. 55,900 something, almost 56,000 para sa kanya. Isa yon sa mga selling point talaga na itong motor na to. Pinakamurang Honda na motor. Alam ko may mga mas mura pa dito yung mga ibang brand like Motorstar, Lucy. Siyempre mas mura talaga yung mga motor na yun. Pero ito Honda to. For 56,000 meron ka ng Honda. After ng promo, babalik siya dun sa price niya na 59,900 something. So mga 60,000 siya pag wala yung promo. So meron na tayong isang positive dito sa motor na to. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga negative sa kanya. Una sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Navi is yung gulong niya. Masyadong maliit yung 12 tsaka yung 10 na diameter sa gulong nito. Pero nga dahil sobrang mura niya, magrereklamo ka pa ba sa gulong? Isa pa sa hindi ko nagustuhan dito sa motor na to is yung suspension niya. Itong sa harap, sobrang liit ng travel niya. Pag nabako ka, talagang mararamdaman mo yung bako ng kalsada. Ganon din yung suspension dito sa likod. Hindi rin siya ganon kaganda. Well, saan ko ba siya kino-compare? Sa CRF. Pero nga dahil sobrang mura na itong motor na to, magrereklamo ka pa ba sa shock? Yung isa pang mga complaint nila dito guys is yung compartment niya. Ito yung compartment niya. Malaki naman siya, kaso pinapasok daw ng tubig. Pero nasubukan ko, hindi naman pinasok so far. Pero kung ilulubog siguro natin sa baha or itatawid natin ng ilog, di natin alam kung papasukin siya. Pero tingin ko papasukin. So huwag kang maglalagay ng mga alanganin na mabasa dito. Isa pa sa hindi ko nagustuhan sa kanya is yung fuel capacity niya. 3.5 liters, sobrang liit. Alam ko pwede pa tong lakihan eh. Meron pang mga spaces dito pero hindi nila nilakihan. Pero saan ba to maganda kasi gamitin? City driving lang naman to ginawa eh. Tsaka para sa presyo, magrereklamo ka pa ba dun? Ito guys, hindi ko gusto yung haba nito, yung signal light. Parang prone siya mabali or sumabit. So hindi ko rin to nagustuhan. So siguro para sa presyo niya okay na rin yan. Tapos yung pinaka hindi ko nagustuhan dito sa Honda Navi, since 110cc siya, sobrang bagal. Kulang na kulang talaga sa power. Ang bagal ng paakyat, ang bagal mag-overtake. Well, makaka-overtake ka naman kung pagbibigyan ka. Pero pag hindi ka pinagbigyan, nako, ipit ka. So kung meron kang Honda Navi, hindi ka pwedeng magkamote sa daan. Dapat chill ride ka lang. Yung preno nga pala nito, hindi siya naka-disc brake. So drum brake lang yung harap tsaka yung likod niya. Though combi brake yung likod, so pag nagpreno ka ng likod, magpipreno na rin ng konti sa harap. Tapos pag nagpreno ka ng harap, syempre yung sa harap lang. So hindi siya naka-disc brake, so hindi siya ganun ka-responsive kung meron ka ng ibang motor. Pero para sa presyo niya, siguro naka-disc brake to, medyo magmamahal to. Isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Navi is yung mga ilaw niya. Puro mga halogen bulb pa yan. From headlight, from park light, from turn signal, and dun sa likod na ilaw niya. Puro mga halogen bulb yan. Sana LED na, no? Pero dahil nga sa presyo niya, magrereklamo ka pa ba?
Ipalitan mo ng LED. Yung iba guys, may complaint sila dito sa welding niya. Ang pangit daw. Well, sa ibang mga motor, ganyan din naman eh. Hindi lang natin nakikita. Pero mukha namang... mukhang pangit yung welding. Ito nga palang compartment na to, pwede to tanggalin. Ayan o, nakascrew lang siya. Tapos magiging open na yan. Yung bakal na ginamit sa kanya, okay naman. Malaki. Yung suspension, carry lang. Walang problema. Siyempre, bago pa siya, so wala pa talagang problema yan. Chill na chill lang. Complaint pa ng iba dito is itong side mirror niya. Well, maliit daw. Pero para sa akin, proportional naman siya. Kasi maliit yung motor eh. So, sakto lang yung stem ng side mirror. Isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Navi ay isa siyang carburetor. So, kailangan mo pa siyang painitin bago mo patakbuhin yung makina. Hindi pa siya FI. Pero again, para sa presyo nito, magrereklamo ka pa ba? Isa pa, yung mga carburetor na motor, madali siyang i-maintain kahit sino, halos marunong na i-adjust yung carburetor. Kahit nga ikaw matututunan mo yun sa online. So, wala siyang problema masyado. Itong Honda Navi is fully automatic. So, CVT yung makina niya. Hindi siya parang scooter. Scooter talaga siya kasi wala siyang clutch. Wala siyang cambio. So, diretso. Pihitin mo lang yung throttle, aandar na siya. So, yun yung mga hindi ko nagustuhan dito sa Honda Navi. Pero, lahat ng mga pinagsasabi kong mga somehow negative sa kanya, kaya yun i-compensate ng presyo niya eh. Sa sobrang mura ng motor na to, mas mahal pa nga yung lente ng camera dito, guys. Tingnan nyo to guys, di ba? Ito yung presyo ng mga lente. Pwede ba to swap sa lens? Entry level na Honda na sobrang mura, pwede na rin. Ngayon punta naman tayo sa lahat ng mga nagustuhan ko dito. Well, nasabi ko na ba na ang cute niya? Ang liit to. Ang dali niyang isingit-singit sa traffic at hindi siya nakaka-stress imaneho. Lalo na kapag nasa syudad ka na sobrang traffic. Yung seat height niya, hindi ganun kababa. So ako, 5'4" ako. So hindi siya sobrang baba naman. Pero flat foot ako, dalawa. Kabilaan. Tapos sobrang gaan lang niya. Ang cute niya at ang dali niya talagang imaneho sa kung saan-saan. Hindi ko pa siya nadadala sa sobrang layo. Pero confident naman ako since siya ay Honda. Yun nga lang, sobrang bagal nga lang talaga niya. Kulang siya sa power. So, hindi talaga siya ginawa para magmabilis. Pang city driving lang talaga siya. Kung gusto mo ng motor na mabilis, well, huwag ito yung piliin mo siguro. Kung nagbabala ka bumili ng motor at ito yung una mong motor, huwag ka masyadong mag-expect sa kanya ng bilis. Ang kagandahan niya is madadala ka lang niya from point A to point B. Maganda siyang ibiyahe sa city nang hindi ka na-hassle and hindi ka masyadong matatraffic. Kasi nga, maliit lang siya. Madaling isingit-singit, madaling ipasok kung saan-saan. At saka, cute. Pero kung naghahanap ka ng mabilis na motor, well, hindi ito yung motor na para sa'yo. Para naman sa mga detalyadong mga bagay na nagustuhan ko dito sa Navi, ang lambot ng upuan, no? Parang memory foam. De, joke lang. Hindi naman memory foam, pero ang lambot ng upuan niya. Akala ko, hindi siya okay angkasan. Kasi parang ang liit-liit. Pero makakaangkas ka naman sa kanya talaga. And maluwag pa nga. And ang lambot. Itong bag natin, nakatali lang siya dito sa upuan. So, bubuksan ko yung upuan para makita nyo yung underseat compartment niya. Ayan o. Nakakapit dito yung mismong bag natin. Ito yung ilalim o. Tingnan nyo. Kasya pa nga yung bero ko. Malalim pa. Kasya yung buong kamay ko dyan guys. Hanggang wrist. Hindi nga lang siya buong kwadrado. Simple lang ito ikabit. Yan. Slide mo lang ng ganun. Tapos yun. I-snap na siya. Para naman dito sa gamit natin na dinala. So meron tayong isang camera lang. Wala tayong drone. Meron tayong tools. So ito na lahat ng tools natin. Kaya mo nang mag-repair ng isang buong aeroplano gamit to. Tapos yung camera natin. Yan. Isa lang with one lens. Tapos ito, mics and batteries.
Wala tayong drone kasi hindi naman tayo magpapalipad ng drone eh. So, ayun. Para sa riding style nito ni Navi. So, chill na chill lang. Sobrang baba kasi niya. So, i-on mo lang. So, bakit ka bibili ng Navi? Para merong ang laruan na ganito, di ba? Ang liit oh. Pwede ba si Navi pang adventure? Well, pwede naman. Titiisin mo lang. Kasi nga, hindi ganun kaganda yung suspension niya. Tatawirin ba natin? Sayang eh, nandito na tayo. Ano yung ibang laman niya? Tripod na lang naman natin. Tatry natin tawirin. Nilipat natin yung tail bag na nandun yung camera para bit-bit natin siya. For safety lang. In case kung ano man yung mangyari. At least, nasa atin yung camera. Mas mahal pa yung camera kaysa dito sa motor na to. Lulubog yan. Tingin ko hanggang dito, kung hindi buong gulong. So lulubog yung buong makina. So, malakas yung tawag sa atin ng adventure. Hindi advisable na itawid si Navi sa mga ganito, pati pang adventure. Kasi nga, sobrang liit lang niya eh. Pero, pwede naman eh. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Yung daan natin ay dito. Ito. Yung direction daan. Dito sa akin. Let's go. Kaya rin naman. Hindi nga lang advisable, syempre. Yung carburetor nito is... Nasaan nga ba? Ito pala yung carb. Muntik na abutin yung carb. Pero mukhang hindi naman inabot. Hindi natin alam. Ngayon, i-check natin yung compartment niya. Kung nabasa. Ang galing ah. Hindi naman nabasa yung compartment. Kaya kung sa kaya. Depende na lang sa trip mo talaga. Sayang naman kasi, di ba? Kung hindi natin susubukan. Nandito na tayo eh. Tingnan nyo mga dumadaan dito. Kamusta naman yan? Kumpara sa Navi. See you in the next video. Mabuhay!